Welcome po sa isa na namang episode ng Tagalog Crime Scene Stories. Ngayon ay bibisitahin po natin ang Thailand, particular sa Nonthaburi, 20 kilometers lang sa labas ng kabisera. Ito ay isang lungsod na nasa tabi ng Chao Phraya River. Ipinagmamalaki nito ang makukulay na mga pamilihan at malls, mga taniman ng prutas, sinaunang mga templo at masasarap na pagkain. Kilala rin mababait at mabuting makitungo ang mga tao dito. At ito din ang dahilan kaya't nakakagulat ang totoong kwento ng kaso natin ngayon. Ang kwento ng malagim na sikreto ng isang asawa. February 19, 2024, nagpost ang isang kaibigan sa social media na desperadong humihingi ng tulong para mahanap si Chonlada Musuwong na mas kilala sa pangalan na Non. Napaka-aktibo nito sa social media, gaya ng Instagram at Facebook, at regular na nagpo-post ng mga update. Hindi siya yung tipo ng taong bigla na lang tatahimik sa lahat ng platforms. Huli siyang nalamang online nung alas 3 ng madaling araw. Nung araw na nawala si Non, nakasuot to ng itim at puting damit at ipinagdiwang ang kaarawan ng kanyang asawa kasama ang mga kaibigan sa Bangkok. Pagkatapos ng pagdiriwang bandang alauna ng madaling araw, si Non at ang kanyang 33 years old na asawang si Sirachai Rakthong na mas kilala sa tawag na Toy at ang 2 taong gulang nilang anak na babae ay papauwi na ng Nonthaburi sakay ng kanilang puting BMW sedan. Samantala, sa pagsikat ng araw sa Nonthaburi, ang asawa ni Non na si Toy dumating sa himpilan ng pulisya na bitbit sa kanyang bisig ang 2 taong gulang nilang anak para magsampa ng ula tungkol sa nawawalang tao. Mukha tong balisa at desperado habang ikinukwento ang marahas nilang pag-aaway ni Non na nangyari nung madaling araw ng linggo. Ayon kay Toy, biglang binuksan ni Non ang pinto ng kotse sa kahabaan ng Plong Prapa Road at tumalon palapas. Sa sobrang galit, inihinto niya ang sasakyan, kinuha at ibinalik si Non saka nagpatuloy sa pagmamaneho pa uwi. Gayunpaman, patuloy ang kanilang pagtatalo sa loob ng sasakyan at muling lumundag si Non palabas nung malapit na sila sa kanilang tahanan. Tumawid ng kalsada saka sumakay ng taxi palayo. Sinabi rin ni Toy na huling nagping ang signal ng GPS ni Non sa lalawigan ng Chachuing Sao, humigit kumulang 150 kilometers o 90 miles mula sa bahay nila sa Nonthaburi. Inamin niyang nauwi sa pisikalan ang pagtatalo nila ni Non, gayunpaman kusa umanutong umalis. Kinagabihan ng araw na yon, muling bumalik si Toy sa himpilan ng pulisya. Mahigpit nitong yakap ang kanyang anak, umaasang makakakuha ng kahit anumang maliit na balita mula sa mga otoridad. Gayunpaman hindi nagtagal, lalo lang lumala ang sitwasyon para sa kanya nang makitang napapalibutan na siya ng pulutong ng mga reporters, gutom para sa bawat subo ng impormasyon. Sa isang tapat na panayam sa press, sinabi ni Toy ang kanyang desperadong pagtatangka na makontak si Non, panaghoy sa kanyang tungkulin bilang walang hanggang paghingi ng tawad sa kanilang magulong relasyon. Nakikiusap siya ditong umuwi na, idiniing kailangan siya ng kanilang anak at ipinapaalala sa kanya ang kanyang mga responsibilidad bilang isang ina. Umapaw ang pagkikiramay sa buong Thailand para sa naiwang nagdadalamhating ama ng mag-isang nag-aalaga sa kanilang anak. Pero sa gitna ng pagbuhos ng suporta, pumaibabaw pa rin ang pag-aalinlangan. Hindi kumbinsido ang lahat sa salaysay ni Toy. Sinabi ng nanay ni Non na parang wala siyang nakitang pag-aapura sa mga ikinilos ni Toy sa paghahanap ng nawawala nitong asawa. Ikinuwento niya sa mga pulis at mga reporters ang kanyang pagkabalisa tungkol sa sinabi ni Toy na para bang sinasabi nitong hindi na babalik si Non. Sa kabila naman ng pagtitiyak ni Toy sa kanyang biyanan na ipagpapatuloy nito ang pagsisikap na magkita ang asawa, hindi pa rin maalis ng ginang ang kawalan ng tiwala sa kanyang manugang. Sinabi rin ng ginang sa mga pulis ang mga nakakagambalang detalye tungkol sa mga nakaraang pananakit ni Toy kay Non. Sinabi niya rin 3 taon na ang nakalipas nung magsampa si Non ng reklamo laban kay Toy dahil sa pananakit nito sa kanya. Nagulat din ang ginang nang malaman sa mga kaibigan ng anak na hindi lang pala yon ang unang pananakit ni Toy kay Non. Maraming beses na palang pinagbuhatan ni Toy ng kamay ang kanyang asawa. May ilang pagkakataon pa umanong sinakal nito si Non at inapakan pa sa mukha. Nang malaman ng lahat ng pananakit ni Toy sa kanyang anak, agad na nawalan ng tiwala ang ginang sa kanyang manugang. At dahil dito,
gumawa siya ng hakbang para maprotektahan ang kanyang apo. At sa tulong ng mga pulis, inalis ng ginang ang bata sa kustodiya ni Toy dahil na rin sa takot para sa kaligtasan nito. Ang pahayag ng ginang ang nagbintay ng kakaibang larawan ni Toy, malayo sa ipinapakita nitong katauhan sa social media. Kung titingnan, larawan sila ng masayang batang mag-asawang may marangyang pamumuhay. Pero sa likod ng saradong pinto, nagkukubli ang isang malagim na katotohanan. Bagamat pinapaulanan nga ni Toy ang asawang si Non ng mga regalo at pagmamahal online, sa totoong buhay napahira naman ng karahasan at takot ang relasyon ng dalawa. Di nagtagal pagkatapos nito, nakatanggap naman ng mga otoridad sa Rapongpay sa lalawigan ng Pranchinburi ng nakakatakot na ulat. Isang katawan ng tao ang natagpuan, sinunog at iniwan sa may plantasyon ng guma na tugma sa huling GPS signal ni Non. February 20, 2024, agad na pinuntahan ng mga pulis ang plantasyon ng guma sa Pranchinburi kung saan nila natagpuan ang sunog at wala ng buhay na katawan ng isang tao. Sa tindi ng pagkakasunog nito, halos hindi na ito makilala. Gayunpaman, sa kabila ng matinding pagkawasak ng katawan, nakahanap pa rin ng mga pulis ng ilang mahalagang clue para sa pagkakakilanlan ng biktima. Nakita sa pinangyarihan ang mga personal na gamit ni Non, kabilang ang kanyang pulseras, gintong singsing, kasama ang isang nasunog na maleta. Kasunod ng pagsusuri sa DNA, positibong iniugnay ang mga labi sa nawawalang si Non. Sa halatang dumadaming ebidensya at pagtanggi ng pamilya at mga kaibigan ni Non sa mga pahayag ni Toy, mas lumilitaw na siya ang pangunahing pinaghihinalaan sa malagim na sinapit ng kanyang asawa. Habang lumalabas ang balita tungkol dito, isang istasyon naman ng balita sa TV ang naglabas ng CCTV footage tungkol sa huling oras hanggang sa pagkawala ni Non, ang naglantad ng kasinungalingan ni Toy. Matapos ipagdiwang ang kaarawan ni Toy sa isang restaurant sa Bangkok, nagpost si Non ng kanyang pasasalamat sa Facebook sa lahat ng mga dumalo. Ayon sa mga ulat, umalis ang mag-asawa sa restaurant sa Ramendra Expressway bandang 1:00 ng madaling araw nung Linggo, February 18, 2024. Na halatang parehong lasing. Gayunpaman, sa kabila ng maikling distansyang 20 kilometers o 12 miles sa pagitan ng Bangkok at Nonthaburi, naaabot lang ng halos 30 minutes na biyahe, nakita sa CCTV footage na umabot ng 1 oras at kalahating nagmamaneho ang mag-asawa. Bakit kaya inabot ng ganitong katagal si Toy sa pagmamaneho pa uwi? Pagka 1:50 ng madaling araw, nakuna ng kamera si Toy na biglang ipinarada ang minamanehong puting BMW at kinaladkad ang asawang si Non papuntang bangketa kung saan niya to marahas na inatake. Paulit-ulit niyang sinipa at tinatapakan ng ulo ng asawa ng halos 10 minuto. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Non na makatakas, walang humpay na hinabol at patuloy siyang sinasaktan ni Toy. Sa isang nakakagambalang pangyayaring ito, nakuhanan din si Toy na kumuha ng animoy brick o bato at walang awang hinampas ang ulo ni Non ng maraming beses. Nakuhanan din ng footage si Toy na bumalik sa kotse para kunin ang kanilang batang anak na nakasaksi sa kalupitang ginawa ni Toy sa kanyang ina. Sa mga oras na to may tao namang dumaan pero hindi nito nakita ang karahasang nangyari sa pagitan ng mag-asawa. Sa isang panayam kalaunan, inamin ng taong dumaan na inakala niyang si Toy ay isang amang inaalalayan lang ang lasing nitong asawa habang inaalagaan ang kanilang anak. Nang tuluyan namang makalayo ang taong dumaan, muling ibinalik ni Toy ang kanilang anak sa loob ng sasakyan bago walang tigil niyang kinaladkad si Non na ngayon wala nang malay pabalik ng sasakyan. Sa kabila ng kung titingnan ay buhay pa si Non, naniniwala ang mga pulis na ipinagpatuloy ni Toy ang pambubugbog sa kanyang asawa pagdating sa bahay nila na nagresulta sa malagim na pagkalakot ng buhay ni Non. Sa mga sumunod na pagsisiyasat, nakita ng mga pulis ang mga bakas ng dugo sa tabing daan at sa loob ng bahay ng mag-asawa na nagpapatunay sa brutal na pangyayaring naganap. Habang tumitindi ang interogasyon nung gabing yun, naiulat na biglang humagulhol ng iyak si Toy. Napaharap sa napakaraming di maipagkakailang ebidensya, umamin si Toy sa karumal-dumal na pagtapos sa kanyang asawa at inaming nagsinungaling lang siya nung una. Sa pagsuri sa karagdagang CCTV footage na nakunan bandang 9:20 ng umaga noong February 19, 2024,
isang nakakapagabag ang natuklasan ng mga investigador. Nakuna ng kamera ang pag-alis ni Toy, sakay ng kanyang puting BMW na may nakalagay na maleta sa pampasaherong upuan nito sa harap na tinakpan ng tila tuwalya. Iminomungkahi nitong dinala pa ni Toy ang wala ng buhay na katawan ni Non nung una tong pumunta sa himpilan ng pulisya para iulat ang pagkawala ng kanyang asawa. Pagkatapos ay nagmaneho papunta sa taniman ng goma, kung saan natagpuan ang sunog na katawan ni Non. Bago dumiretso sa plantasyon, lumihis muna siya sa isang gasolinahan kung saan siya bumili ng 2 galong gasolina. Ayon sa salaysay ni Toy, gumugol muna siya ng 1 oras sa tabi ng katawan ng kanyang asawa sa malayong bahagi ng plantasyon. Humihingi ng tawad sa espiritu nito para sa kanyang marahas na pagkakamali. Sa kanya to binuhusan ng gas at niliyapan, habang katabi ang 2 taong gulang nilang anak na hindi sinasadyang saksi sa mga kakilakilapot na nangyari sa harap ng musmus niyang mga mata. Ikinuwento rin ni Toy ang nangyari nung gabi ng insidente, na nabahiran ng labis na pag-inom at tumitinding tensyon na nagresulta sa mainit na bangayan nilang mag-asawa. Sinabi niya sa mga pulis na nadala lang siya ng karahasan dahil isinali sa kanilang usapan ang dati niyang kasintahan, pati na rin ang dumaraming problema sa pananalapi. Sinabi niyang nawalan siya ng kontrol dahil sa sobrang galit, kaya niya nasaktan ng husto ang kanyang asawa na nauwi sa pagkalakot ng hininga nito. Ayon kay Toy, nanatili siyang walang kamalay-malay na nalagutan na pala ng buhay si Non hanggang 1 oras matapos ang marahas na pambubugbog niya rito sa loob ng 3 palapag nilang tahanan. Kahit kailan ay di niya direktang inamin ng kanyang kasalanan o nagpakita ng anumang pagsisisi sa ginawa niya sa kanyang asawa, ang ina ng 2 taong gulang niyang anak. Nang tanungin kung ano ang naramdaman ng kanyang anak sa panahon at pagkatapos ng kanyang galit, walang masabi si Toy. Sa resulta ng pagsusuri sa katawan, nalamang nagtamo si Non ng malubhang pinsala sa kanyang pungo. Nagtamo siya ng mga bitak sa kanyang pisngi, buto sa kanyang mata, buto ng ilong, at buto sa likod ng kanyang tenga, lahat sa kanang bahagi. Ang mga bitak na to ay posibleng mula sa malakas na tama gamit ang mapurol na pakay. Maaaring natamo ni Non ang mga pinsalang ito sa panahon ng brutal na pag-atake sa kanya ni Toy na nakuna ng CCTV. Kasunod nito, ayon sa pag-amin ni Toy, ipinagpatuloy ni umano ang pananakit sa kanyang asawa sa loob ng kanilang tahanan. Kung talagang nakaramdam siya ng anumang pagsisisi sa kanyang mga ginawa, bakit hindi niya agad isinugod sa ospital si Non matapos siyang mawala ng kontrol nung una pa lang? At nagsinungaling pang naglayas umano si Non at pinabayaan ang kanilang anak. Tila ang tanging inaalala lang ni Toy ay ang kanyang sariling kapakanan at ang pagtakpan ang kasuklam-suklam na krimeng ginawa niya sa harap ng kanyang 2 taong gulang na anak. Kasalukuyang nakakulong si Toy sa piitan sa Nunsaburi habang hinihintay ang kanyang pagliliti sa korte. Nasa watchlist din siya at kabilang sa iba pang nagkasalang gumawa ng kasuklam-suklam na krimen. Sa resulta ng kalunos-lunos na pagkawala ni Non, nilamon ng galit at kalungkutan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Hindi nila maintindihan kung paanong hindi nagpakita ng pagsisisi si Toy matapos umamin sa pagtapos sa kanyang asawa. Para sa kanila, karapat-dapat siyang mahatulan ng pinakamabigat na posibleng sentensya. Mas lalo lang silang nasaktan nang malamang matagal na palang tinitiis ni Non ang madalas na pananakit sa kanya ni Toy. Pero hindi siya makawala sa paulit-ulit na pagmamalupit sa kanya ng asawa. Nakakalungkot na ang pattern na to ay masyadong karaniwan sa mga biktima ng karahasan sa tahanan. Ayon sa isang pananaliksik, ang mga nakaligtas kadalas ay nahihirapan talagang makaalis sa napakalupit na relasyon ito. Maaaring tumagal muna ng humigit kumulang 7 pagtatangka bago tuluyang makaalis ang isang inaabusong asawa at mapalaya ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak ng malulupit nilang mga asawa o kapareha. Ang kwento ni Non ay nagsilbing isang matinding paalala ng mga komplikado at balakid na kinakaharap ng mga biktima ng karahasan sa tahanan. Binibigyang diin nito ang agarang pangangailangan para sa higit na kamalayan, suporta at mga mapagkukunan para bigyan ng kapangyarihan ang mga nakaligtas at maputol ang ikot ng pang-aabuso. Kung ikaw o sino mang kakilala mo ay biktima ng karahasan sa tahanan anuman ang kasarian, sana'y huwag po tayong magdalawang isip
na humingi ng tulong at sana huwag po tayong magdusa ng tahimik. Ito lang po sa araw na to. Maraming salamat po sa panonood. Palagi po tayong mag-ingat at may pagpalain po tayong lahat hanggang sa susunod na episode.